lecturer for tonight. Request po natin si Chaplain Second Lieutenant Lou Ortega na mag-pray sa atin, mga kapatid. In the school song. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God our Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, In this darkened world, we need the light, a true guide of life to follow. The sure guide of light, the pearl of great price, this truth we will find in God's word. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Search God's word, share His word, for in it we know they have eternal life. In this darkened world, we need the light, the true guide of life to follow. It shows what we need, just what we need to do to lead an empowered life. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Preach God's word, teach His word, for in it we're sure they have eternal life. For in it we're sure they have eternal life. Share God's word. Chaplain Lou Ortega is render special prayer, opening prayer.
Wala po yata. Tayo manalangin mga kapatid. Pagmahal namin ang mga langit sa gabi ito, gabi kami kumalapit at pasalamatan ka. At binabalik sa inyong papuri at mga salamat sa maghapon. Ilan po sa amin, sa muling pagkabalik namin sa klase, kayo po nawa ang magbigay sa amin, magbigay ng wisdom sa amin. Jesus, Padya, at magbigay tatalakay sa mahalaga mga paksa sa gabi ito. Yung po ang bawat sa amin, bigyan ng magandang internet connection, stable, maging pagkapala sa amin. Ang mga kaalaman at karunungan sa gabi. Maraming salamat po sa pagdinig sa mga panalangin. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ipasa po natin kay Doc Aris ang panahon muna bago makababati po si Doc Aris. Siya po ang ating class supervisor for this week. Doc Aris, magandang gabi po. Okay, mga kapatid, magandang gabi. Once again, welcome to our classes sa fast trackers at saka sa mga backtrackers and the reviewers. Ang ganda ng ating grupo ngayon, ano? Backtrackers, fast trackers, reviewers. Kasi yung mga tapos na ay nandito pa rin. Dahil alam nyo naman sa Logos College mga kapatid ay only rice. Pwedeng mag-review ng mag-review. So this evening, we're going to discuss once again about our worship, and we discussed last time na ang worship is an art. Okay, just to try kung naalala nyo pa, no? At magtatawag po ako ng ating mga estudyante dito na malamang naka-attend last time. Si Brother Joven Maccion. Brother Joven, may signal ka po ba? Opo, Doc. Okay, in our last discussion, bakit po tinawag ang worship na isang art? Dahil, Doc, we worship to show our reverence to God, and we believe that through worship we will display our honor to our Father, the God. Yan po ang malala ko doon sa discussion natin, Doc. Okay. So there is no question about showing our reverence with God. But what is the key word that makes worship an art? Just one keyword. Any volunteer? Just one keyword. Why worship is an art? The letter starts with letter E. Expression. Okay, thank you po, Ma'am Janice. Expression. No? So, because worship is being expressed in so many ways, it has been considered as an art.
And since music is also considered or is also expressed in so many ways, then worship with the use of music becomes an exciting and emotionally filled way of expression, because in music there is really the presence of expression. In fact, in the study of arts, music is isa po sa mga pinag-aaralan. When you speak of art, ay ang mga areas nito, mga kapatid, na involved ay it involves sculpture. Okay, sculpture. That's why in the Catholic theology of worship, when they worship, they use the graven images because it is an art. Sculpture, then we have painting, we have the theater, we have dance, music. They are considered part of the art. But if you study and look for the word art, ang ibibigay lang po sa inyo ay yung yung mga paintings, artistry, craftsmanship, yun na po, theater, then dancing, yan na po ang mga parts ng art. Wala kayong makikita na part doon sa art is worship. In other words, ang orientation ng sanlibutan about art is just about those things. But from the Christian perspective, and not just Christian perspective, from spiritual perspective, the worshiper may be a Buddhist, may be a Muslim, a Christian, or whatever is his religion. Mapapansin mo na sila po ay may mga worship, at sa kanilang pag-worship, there is that expression. There is an art, like what we have studied before, like the Muslim, pag sila po yung nag-pray, mayroon po silang prayer mat. I-spread nila yung prayer mat nila, at saka magbabaw sila, yung ulo nila touching the ground, because worship is for them also an art. There is that expression. In fact, sa Bible, yung worship, yung tinatawag prostrating, no? Yung nagpo-prostrate ka sa harap ng Panginoon, that is actually bowing down with your head touching the ground in so much expression of reverence. Sa Seventh-day Adventist, wala po yun no? Ang iba ay nakaupo, nakatayo, nakayuko. Hanggang yuko lang po. Pero ang iba hindi yumuyuko. Tumitingala, no? Iba-ibang expressions of worship. Tumitingala para diretso ang pakikipag-usap sa Panginoon. Okay. Considering God as a friend. Dahil sinabi naman ni Ellen G. White,
that you can talk to God as a friend. Yung iba naman, hindi tumitingala, kundi yumuyuko. Ang reason naman is expression of reverence. So that is worship. So yun po review lamang. And this time, we will go to our discussion. I'm going to share with you my screen. Okay, we're still in our theology of Christian worship and music, particularly in the theology of Christian worship and music in the Seventh-day Adventist context. So this evening, we are going to talk about the significance of music in SDA worship. Gaano ba ka-importante ang musika sa pagsamba sa Seventh-day Adventist Church? Sa Katoliko, ang worship nila ay hindi matatapos ng walang musika. Kahit sa Muslim, meron ding musika. No? Diba sa Katoliko, Abi, Ave Maria. Diba? Sa Muslim, hindi ko alam. No? Pero may tono din sila eh. No? May tono din. Tayo naman ay gumagamit din ng musika sa tinatawag pagsamba. Mayroong musika na traditional sa mga traditional na Seventh-day Adventists. Yung po'y tinatawag na the silent night music. No? The silent night music. Well, yun po ang pagka-describe ng aking nakausap na born again. Born again pastor. Sabi niya, ang inyo Brother Ray na music ay silent night. Yung aming music ay joy to the world. So anong ibig sabihin niya? Ang atin ng mga musika, pagkakaalam nila ay mga malamya. Yung bang mga mahina, no? Yung mga malumi, sabihin natin, no? Yung sa kanila ay maragsa, no? Maragsa, talagang joyful kasi sila eh. Tayo naman meditative. Okay, yung po art, no? So sa kanilang worship, alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive, alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. Mabilis, no? Mabilis yung rhythm. Jesus is alive. Yung sa kanila, no? Mabilis. Sa atin naman, ano ba yung timing natin, no? In general, no? In general sa pagkakaalam nila, no? Mahina, no? Mabagal lang, no? Parang meditative lang. Sa Bisaya, sa balay sa akong amahan, iandam sa akong Ginoo. Mga palami, good ba? Sabi, kung sa Bisaya pa, palami, no? Yun po sa pagkakaalam ng mga born again. Pero sa atin talagang pagkakaalam, mga kapatid, ano ba talaga ang teolohiya? Yung current pag-iisip ng mga Adventista with regards to worship and music.
ang role ng music sa ating church. So yung discussion natin is to understand the profound role of music in Seventh-day Adventist worship. So hindi lang po siya basta-basta na mababaw lang yung pangangailangan at paggagamit natin ng musika. Yung pa'y profound, malalim, no? Pagka sinabing profound, yung po talaga ay masasabi natin indispensable. In other words, we cannot worship without music. Yan po ang theolohiya sa worship sa Seventh-day Adventist. And that is very evident every church. Nakapunta na ba kayo ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, na puro lang kwento, puro lang talk, walang music? Ano sa palagay niyo? May napuntahan na po ba kayo na buong Sabado, no? Puro lang istorya, puro lang si Ilonggo, pulo silang hambal-blaw. Wala naman siguro, no? Ako'y matagal na Seventh-day Adventist. I was baptized at the age of 13. I visited a lot of churches around the country. Wala gyud ako kakita gyud ba og simbahan tibuok Sabado nga wa gyud kantahan na walang awitan. Miyerkules, Biyernes, Sabado ay talagang music is a vital part of worship. So we will explore how music serves as a powerful vehicle for spiritual expression. That we also will be able to recognize the crucial role of music in connecting individuals with the divine in SDA worship. So, sa ating expression, yung divine dapat capital D. Ilalagay natin si capital D. So, introduction sa ating pagtatalakay ngayon, we will just be talking about music as a part of our worship. Music is a bridge to the divine. Naniwala po ba kayo niyan, mga kapatid? That music is a bridge to the divine? Yes, Doc. Yes. Paano po nakakapag-bridge ang musika to our God, to our Lord? Paano po siya nakakapag-bridge? Is there anybody who can share? Hindi lang po ito kasi ang musika natin na nakakapag-bridge, nakakapag-connect sa atin sa Diyos. Nakakapag-connect din ang musika, no? Sa kahit kahit sa anumang bagay na tayo po ay pwedeng makarelate. So for example, no? Hindi tayo ang musika, no? Ang power of music to connect, no? Mayroon akong naalalang awit, no? It connects with a career life. Okay, hindi ito religious. Pero sabi ng awit, no, hindi siya religious. Just an illustration how music connects to a certain object, a certain event, a certain idea or concept. And of course here sa ating pinag-aaralan sa theology of worship, music connects us to the divine being. Okay. Have you heard of the song, Kung Matapos Ko Ang Aking Pag-aaral?
Disin sana'y mayroon na akong dangal na ihahayag sa iyo at ipagyayabang. Hindi ko maalala yung ano yung last line ng awit ng first paragraph. Pero is there anybody who can supply? Sa panaginip lang kita. Ayan, okay. Sa Hindi mahagkan. Ang kita mahagkan. Doon ay Ang kaya title pala ng kong awit is ipunin lahat ng Doon liquid. lang. Doon lang, no? So itong ang title kasi is Doon lang, no? So it connects somebody to an individual, no? At saka the perception, the understanding or the message of the song talks about something like a career and success. Nasa kung saan career and success ay might be bridged sa pamamagitan ng career and success ay a very important part sa awit na yon para makapag-establish ng relationship, no? Kung matapos na ang aking pag-aaral, doon sana ganun ba? Mayroon na akong dangal na ihahayag sa iyo at ipagyayabang. Sa panaginip lang kita mahagkantuay na. Doon lang. Okay. So it connects, no? It connects. Another song, dito pa muna tayo sa secular para makita natin kung ano ang power ng isang awit. Kastilyong Buhangin. Have you heard of the song Kastilyong Buhangin? Yes. Yes po, Doc. Yes. Anong first line ng Kastilyong Buhangin? Hindi niyo malala. Minsan may dalawang pusong nagsumpaan. Minsan. Hindi siguro man, ma'am. Hindi ganon. Oo. May isang suliraning maihambing. Tama? Minsan. May isang Minsan ang isang pangako ay maihahambing sa isang Ayun. ganun ba? Isang pangako pala, hindi suliranin. Sakdal Yung mo pagkalala at ko huwag di masaling. Oo. Naanod na kasi yung Kastilyo. Hindi na maalala. Okay. Naanod na eh. So, hayaan Naanod na natin ng naanod dagat. na. Lastly, dito tayo sa asin. No? Kaya medyo malat-alat pa ito eh. No? Galing sa dagat ito eh. No? Yung sa asin. Yung tungkol po sa kalikasan. Anong awit yon? Wala ka bang napapansin? Okay. Wala ka bang Masdan mo ang napapansin? kapaligiran yata. Ano ba title Ayan, nun? masdan mo ang kapaligiran yan. No? Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Kapaligiran po, kapaligiran. Kapaligiran. May kay dumi na ng hangin at ang mga ilog natin. Tama ba? Kay dumi na ng hangin. Hindi ko na malala. But I like the song. I like the song. Yun po ay makikita natin na ang power ng isang awit ay nagko-connect sa isang tao to a certain thing, a certain event, a certain idea. Kahit ngayong walang kwentang awit na inaawit, pinapaawit ni Willie Rebillame sa kanyang mga programa. Sasakyan kita. Pero pag tiningnan mo mga kapatid, may message din, di ba? No? Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo, no? So yun po yung mga sample mga kapatid, no? So a song serves as a bridge connecting individuals with the divine, no? With God. Okay. Kaya napaka-significant ng awit para sa worship ng isang Adventist.
Naniniwala po ba kayo that there is power of music? That music po, is Doc. powerful? Yes, Doc. Yes. Yes, Doc. And they believe that the Seventh-day Adventist Church recognize that there is power in music. We recognize that there is power in prayer. We recognize that there is power in music, and some music are prayers. Magbigay po kayo ng example ng ng awit na isa siyang prayer. Lord, heal our land. Ano yan? Ano yan, ma'am? Yung Heal Lord, our land heal daw, our Doc. land. Lead me, Lord. Heal Doc. our land. Heal our land. 2 Chronicles 7:14. So, Our Father, Doc, our Father. yes. Oh, yun talaga ay talagang prayer yun eh. No? The prayer. Have thine Ayun, own way. the prayer, ano lang, hindi yun Abide prayer with song. me. It is a song about prayer. No? Tama ba? Ano ba yung lyrics ng the prayer? I pray you'll be Pray all will be right. alright. Will be all Prayer right. song din And siya, watch Doc. Prayer us. song din siya. Prayer song din siya, no? And watch And us where watch we go. me. No? Okay. So, yun po mga kapatid, no? So, tayo po umaawit, no? Umaawit po tayo. It is because we believe that it connects us to our Lord, no? Ang musika, sabi rito, it transcends words and touching the depths of the soul. Naniwala po ba kayo nito mga kapatid? That it transcends words and touching the depths of the soul, na hindi lang po siya basta dahil may mga lyrics na maganda, kundi the music itself, meaning to say the music, not just the lyrics, no, nakaka-touch din sa ating mga kaluluwa. Do you believe that music evokes emotions, memories, and a sense of awe? No? Yung parang dahil sa awit ay tayo ay, sabi pa sa Bisaya, kung minsan maminaw ta og awit niya malimbawt atong balahibo. Okay. Manindutan ta, muhilak ta, matouch ang ating mga emotions. Mayroon akong isang composition mga kapatid, and the lyric says, tomorrow is never a threat unless His goodness we forget. As long as our faith is in Him, we shall never lack anything. So yun ay lyrics mga kapatid, no? Lyrics. So the lyrics has that meaning. But music, a powerful music combined with lyrics, ay ang lyrics nagiging more powerful to touch the souls. Sabi pa ni Ma'am Leia, pwede bang padalhan mo ako ng music doon sa lyrics na tomorrow is never a threat unless His goodness we forget. As long as our faith is in Him, we shall never lack anything. Of course, that we shall never lack anything is interpreted within the will of God.
So it evokes emotions, memories, and a sense of, oh, namamangha tayo. Ang iba nga hindi lang po lyrics po. Kahit ang kanilang musika ay talagang it goes with the lyrics. Oh Lord my God, when I in awesome wonder. So, dyan sa awit na yan mga kapatid, no? Makikita ninyo na talagang napaka-powerful ng words at saka yung music. Si Isaac Watts ba yung nag-compose niyan? No? Do you remember as the composer of How Great Thou Art? Parang si Isaac Watts no? Ay itong si Isaac Watts, he does not have the personality na kaya-aya, but ang music niya mga kapatid is so powerful. Lalo na pagdating sa tinatawag na na chorus, okay? Na biglang tumataas yung ang tawag ba diyan ay crescendo, no? When sings my soul, di ba? Pag inawit yan ni Brother Moises, ay talagang maninindig ang balahibo mo sa boses ni Brother Moises no? So, yun po ang tinatawag na the power of music. Okay. The Book of Psalms. Ang ibig sabihin ng Psalms is music. Songs rather, no? Songs. That's why masasabi natin na ang musika is not just theologically sound in the Seventh-day Adventist Church, but music is also biblically sound because we are given a particular book of music, book of songs. How many chapters po ang the Book of Psalms? Ito, 150. 150? No? According to my professor, ako pa'y nag-aaral pa ng teolohiya mga kapatid. Sa aming subject na ganito din, no? Music and Art of Worship. Sabi niya, the Book of Psalms is not actually by chapter, but it is by number. So, Psalm 23 is not Psalm chapter 23, sabi niya, but it is song number 23. Equivalent to saying, let's open our Bible to hymn number 23. Let's open our Bible to the Book of Psalms or to the Book of Hymns number 23. And pag open mo ng Biblia mo, you'll be opening into the Book of Psalms. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Ganon umawit ang mga Hebrew mga kapatid no? Hebreo. So, it expresses, no? It portrays the work of a shepherd, and it is connected with God because the Lord is our shepherd. So, the theology of worship and music in the Seventh-day Adventist Church is so profound. At sabi din dito, it illustrates the long-standing tradition of music and spiritual expression. Of course, music connects us with God.
Music is not just a mere entertainment. It is a sacred tool. Music is considered as an art in the secular world. Worship is not, but since music is a part of worship, then worship is an art. It fosters spiritual communion and facilitates encounters with the divine. Okay, let's talk about congregational singing and instrumental music. Do you think nakaka-enhance po yung congregational singing, mga kapatid, sa ating worship experience, yung mag-aawitan ang karamihan? Anong klaseng atmosphere mayroon doon? First, lahat, ang tawag natin dyan is congregational singing. So, music is for congregational singing, and it goes beyond the church service. It guides personal devotion and prayer. Tama po ba, mga kapatid, na hindi lang po sa church, kahit sa personal devotion mo, you worship God? Is that right? Agree po kayo doon, mga kapatid? Yes po. Agree. Sabi pa nila, yun na lang, alam madali ta. Okay. It can be a companion in one's spiritual journey. Di ba? Pag tayo po naglalakad-lakad sa dalampasigan at umaawit-awit, so hindi lang po tayo naglalakad. No? We are actually doing some kind of spiritual journey, connecting ourselves with God. It offers solace, inspiration, and connection. Kung mapapansin mo dito sa material na ito, ay talagang it talks about connection. So the role of music, practically and significantly, is about connecting the worshiper to the object of worship. I said to the object of worship. Whoever is the object of worship. But for us, of course, it is God. Now let's request Lieutenant Gaspan to play the song, His Eye is on the Sparrow. At habang piniplay yung awit na ito, mga kapatid, pakinggan natin ang musika at ang mensahe. We can just close our eyes and listen to the music and the lyrics. Kung paano nagbi-blend po yung music at yung lyrics. Sir Nards. Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for hand and home when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because
because I'm happy. Yes, I sing because I'm free, for his eyes on the sparrow, and I know he watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on his goodness, I lose my doubt and fear. I draw him closer to me. From care he sets me free. His eyes on the sparrow, and I know he watches me. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. And I sing because I'm happy. Yes, I sing because I'm free, for his eyes on the sparrow, and I know he watches me. Yes, his eye is on the sparrow, and I know he watches me. Okay, thank you very much, Sir Nards. So, ano ang naramdaman niyo mga kapatid? Did the music evoke emotions, memories? Did it help you develop or feel a sense of spiritual connection? Did it evoke emotion? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Hindi po ba kayo na-touch sa music? Na-touch, Doc. Touch ko, Dok. Touch. So, ang music ay talagang nakakaibok ng emotion. Favorite song sa Papa. Yes. In fact, no, ang musika ay ano po siya? Maraming nagdi-testimony na sabi nila na Adventist daw sila dahil lang sa musika. Have you heard of those kind of testimonies, mga kapatid? That is because of music na naging Seventh-day Adventist sila. So that is how powerful music is. That is why music has become a part of our worship. Meron bang gustong mag-share dyan mga kapatid ng
ng karanasan na once upon a time sa kanyang buhay ay talagang ang musika ay nakatulong upang mapalakas sa pananampalataya, maka-overcome sa temptations, or nakapagbigay ng parang inspirasyon, motivation, kasigasigan. Sino bang mayroong karanasan dyan? Yung special point in your life na nagkaroon ng napakahalagang role ang musika sa iyong buhay. Ako, Doc. Volunteer. Carmen. Yes, Ma'am Carmen. Yes. Share po. Nasabi ko na rin po na dito sa group na hindi po Adventist yung napangasawa ko. Then 2016, di po ba, nasabi ko na rin na nagkasakit ako. 2 years ako hindi pumasok. Then, ang kasama ko talaga kasi naiwan ako sa bahay lagi, music. Then yung asawa ko, di ba hindi nga siya Adventist. Pero kapag kasi hapon dumadating yun, yung pag masama yung pakiramdam ko, tatakas sa office yun papauwiin ko. Tapos niyakap niya ako, bakit ka umiiyak? Basta natatouch daw siya dun sa music. Then siya na rin po kasi yung natatouch pala siya dun sa mga pinapakinggan kong music na kahit hindi siya umiimik. Then siya yung nag-request. Sabi niya papuntahin mo na nga lang dito yung pastor ninyo. Sabi niya gano'n at i-Bible study ako. Sabi niya gano'n. Then kapag kasi may sakit po yung mga anak namin nun, kasi sakitin po lalo na yung mataba na nakita nyo. Basta kapag kumakanta na, parang nakakagaling. Kaya paulit-ulit lang halos kapag yung mataas ang lagnat nila sa gabi. Malayo kasi kami sa hospital. Kapag hindi pa sila nadadala sa hospital. Pangpalakas talaga ng loob yung kumakanta ka kahit na kinakabahan ka, ikinakanta mo na lang yung kaba mo. Then ako po kasi ilang taon ako nagmomotor. Ang minomotor ko po bundok talaga, from Dilasag to Dinapigi. Medyo maganda na ngayon yung daan. May mga time na kahit hindi naman ako naniniwala dyan sa mga multo-multo na yan. May mga bahagi kasi ng bundok na nakakataas ng balahibo. Yun po talaga, yung parang may nagsishower, may umiihi ba sa taas, ganon. Siyempre may mga, sa puno siguro ba, lamang may mga ibon, ganon. Pero parang tinatakot mo yung sarili mo minsan, pero yung music, lahat na yata ng nasa himnal. Pagsakay ko sa motor hanggang pagbaba ko dito ng Dinapigi, yun lang yung magiging kasama ko kasi mag-isa lang naman talaga ako sa pagmomotor. So talagang nakakaano siya. Pag wala kang kasama, kanta-kanta ka lang. Kung medyo yung ginagawa mo is marami kang trabaho, malilibang ka lang na naghaham ka lang ng kanta. Mailap sa akin ang kanta, ang music, kasi hindi naman talaga, trying hard lang talaga akong kumanta Pero gustong-gusto ko nga naka-online choir ako nung pandemic. Kasi kapag hindi online, hindi naman talaga ako papasa kahit lang sa pa lang audition. So, sa panahon ng pag-iisa, kalungkutan, magandang kasama yung musika. Yun lang po, sir, yung naging karanasan ko. Saka sabi ko nga, nag-decide yung asawa ko na mapabilang sa Adventist, although lagi siyang natitisod. Na yung sabi niya, parang mali yung pinuntahan kong church, pero mamaya na naman. Kasi ayaw din niya yung musika sa ibang churches, yung masasayang maigi, yung parang sumasayaw-sayaw na ayaw din niya yun. So mas gusto rin niya yung
yung worship natin na sabi nga niya is sa Adventist Solemn. Kasi galing po siya sa ibang denomination. Yun lang po yung may share ko about music. Meron pa bang iba dyan na may karanasan about music? Napaka-significant na karanasan. Yung hindi lang basta sumabay umawit dahil nag-aawitan. Yung ang musika ay naging espesyal na kabahagi sa iyong buhay. Kahit lang naman sabihin natin na once upon a time. Ako, Dok. Okay, Brother Rodel. Nung kasagsagan ko po ng anxiety, yan po yung naging ano ko eh. Nakaka-alis ng ano ko, pagka-atakado. Kaya nga po kahit hindi ako marunong mag-gitara eh, kinakalabit ko na lang po yung gitara. Sabay pakanta-kanta. Kasi nung mga panahon ko, hindi ko pa masyado kilala si Kristo noon eh. Kaya ang katabi ko dagi noon, gitara na lang. Kanta-kanta. Bagaman hindi ko pa mga kabisado ang mga hymnal song natin kasi di pa naman ako Adventist. May mga kanta na rin po akong alam na nakakapag-overcome ng nararamdaman ko. Kaya malaking tulong po yung musika. Lalo't ngayon, nakakilala ko si Kristo sa buhay ko, mas nagpo-focus po ako ngayon sa mga hymnal na awitin natin. Totoo nga lang yung video okay ngayon sa bahay, kinakalawang na. Gitara na lang. Kasi nahilig talaga ako sa sa kanta. Kaso lang, yung mga panahon, mga pangsanlibutan, kung magdamag sa inuman, kasama ko yung video okay. Pero ngayon, hindi na nagagamit yung video okay sa bahay. Gitara na lang. Minsan-minsan na lang po yung video okay. Dapat nakantahin. Hindi na yung mga pangsanlibutan. Malaking bagay po sa sa akin yung musika. Yung kasagsagan ko nung naranasan kong anxiety dahil sa mga bisyo ko. Pumalo sa aking katawan, umatake. Wala po akong nun, kundi musika. Yun po, Dok. Kaya mahilig ako sa gitara ngayon. Kahit hindi mahilig sa gitara. Sige po. Hello, Doc. Ako Okay, rin maraming salamat. Sige po. Go ahead. si Lloyds po, Doc. Okay, Ma'am Lloyds. Doc, naalala ko yung marami po akong karanasan yan sa music. Talagang kakaiba. Ito, i-share ko. Nung po kami naka-assign pa nun sa Bacarenia, si Angel noon ay magsi 6 years old. So, nung time na yun po, medyo hindi kalapitan yung bahay namin noon. Tapos, dumating yung time po, parang Vesper service. Tapos, maulan. So, usually kapag maulan, talagang halos walang dumarating na mga kapatiran doon pagdadalo. So, ang ginawa pa rin po namin, tumuloy kaming pumunta sa church. Kami mag-anak, maliliit pa yung dalawa kong anak, dadalawa pa lang. Tapos, pagdating namin doon, sinet up na namin yung multimedia, yung projector, yung laptop, ayan. Tapos yung accompaniment, pero nung time na yun, Doc,
ano, 3 years po kasi akong as in walang boses. Nawala po talaga yung boses ko. Halos ang hina-hina yung boses ko kasi parang connected daw po sa lungs yun. Tapos sinet up pa rin namin, tinuloy pa rin namin. Si Angel ang ginawa naming song leader. Si Angel, halos hindi pa siya makabigkas ng mga sinasabi. Kasi basta yung tono lang alam niya, siya yung nag-beat, nagpaawit. Tapos si Daniel yung nag-pray. Tapos yun, nag-awitan kami. Pagkatapos nun, ibinidyo niya doon sa camera. Tapos nagulat kami, nung ni-review na namin sa bahay, yung video na yon na-upload pa rin po namin eh. Nagulat kami, bakit merong kasabay na umaawit na ang ganda-ganda ng boses, babae. Eh sino yun? Eh si Angel halos hindi, nung inaawit namin yung ah I need the, yon. I need the every hour. Tapos, yon. Ang ganda ng boses ng babae. Kasabay doon sa naka-video. Nagulat kami, sino to? Tapos, napaka-clear nung mga words. Tapos, nung ipinaano namin nung kinasabaduhan, pinlay namin sa church, nagulat sila, bakit parang ang dami-dami daw umaawit. So, alam na namin, nakasama namin yung mga angels. So, hindi po namin malimutan yon yung karanasan na yon. Na yung mga angels sumasama talaga kapag yung sa awitan natin with spirit and understanding talaga. Kahit iilan tayo, ganyan. Okay, thank you very much, ma'am. Napakaganda po ng ano yan. Baka yung may nusuan, ma'am, na ginamit nyo. Ano po, accompaniment lang, Dok, yun. Yung ginagamit namin sa church, accompaniment lang po talaga. Walang, Walang voice, wala po. walang vocal. Opo, meron din ay, Dok, na ano, baby pa naman nun si Angel. Umuulan yun, malakas ang ulan, pero nasa kwarto kami, tulog siya noon, baby pa. Nagugulat ako, Dok, kasi parang may umaawit. Inawit niyang una yung lalaki na ang taas-taas ng boses. His eye is on the sparrow, tapos yung no more night. Ang ginagawa ko, tumatayo ako, sabi ko, baka may nagpapatugtog na kung saan dyan. Pero pag tumatayo ako, hinahanap ko, nawawala. Nawawala. Tapos, iba talaga yung taginting ng boses na mataas, lalaki. Tapos, hihiga ulit ako. Maya-maya, yung last na ano, yung what a fellowship na parang may kasabay ng konting panderetas. Ano yun? May kasabay ng konti. Tapos nawawala po. Basta tatayo ako, nawawala. Tapos nung Sabado, merong dumalaw na isang pamilya sa amin, nagva-violin. Eh dumalaw daw sila doon sa dalawang mag-asawa sa AUP na mahirap talaga. Pero tinugtugan nila ng violin, ng piano. Tapos ito si Jen, sabi niya, alam mo Ate Loida, sabi niya, hinahanap ko, bakit habang natugtog ako ng piano, may sumasabay na lalaki na ang taas daw ng boses. Tapos ito si Ma'am Judith, habang tumutugtog daw siya ng violin, sabi niya, marunong palang mag-third violin, marunong pa, ang galing naman pala ni Daddy. Isip-isip daw niya. Si Kuya Roger naman, ganun din ang iniisip niya. Ang galing pala, marunong naman pala si Mami ng ganyan. Nagkausap lang sila na hindi pala sila yun. Ibig sabihin, may sumasabay talaga. Kaya nag-conclude sila na angel yung sumasabay sa kanila. So sabi ko, anong boses, Jen? Anong boses? Ate, mataas na lalaki, mataas ang boses, mataginting na. Ano mo, ganun din yung narinig ko. Kaya na-confirm ko na hindi lang guni-guni. Hindi lang guni-guni yung narinig ko. Yun po. Okay, so yun po mga kapatid, no? Doc, share ako, Doc. Talagang napaka-powerful po ng musika. Okay, last mag-share sa atin si Brother Joey. Ito po'y magandang mga karanasan, mga yung mga inaalihan ng demonyo. 3 times na kami po ay na-invite. Tapos yung isa, yung mild lang.
ay nag-awitan kami ng hymnal songs. Inaalihan ng demonyo, 1 month mahigit na hindi pumapasok sa school. Ang kurso niya ay seaman. Tapos ay siya ay hindi nakakapagsalita at tulala. Ang ginagawa lang namin ay nag-aawitan. Pagkatapos ay yung tao mismo ay nasa ulian. 2 days after, pumasok na sa school ulit. Yung isang incident naman ay yung mga containers nag-open na sa kanilang kitchen, yung mga kaldero tatalbugan na. Medyo malakas yung puwersa. Nung pumunta po kami, ay ganun din po yung ginawa namin, worship. Tapos ay habang kumakanta po, nandoon yung inaalihan ng demonyo sa harapan namin. Ay kapag, lalo na yung awitin na Old Rugged Cross, nagkukumbulsyon. Yung inaalihan ng demonyo ay nagkukumbulsyon. And yun din ay pinalayas din ng Panginoon yung mga demonyong yon. At kahit po sa yung may mga sakit po na binibisita namin, na merong yung wife ko ay meron siyang tita na born again, yung isang compound ay puro born again sila. Tapos ay ilang months na yun, mami, na hindi nakakatayo? 1 month? 2 months? 1 month. Hindi nakakatayo. Yung kapag hihipuin yung katawan niya ay masakit. At kahit yung kumot na nakalapat sa kanyang katawan, pagka hinila ito ay umaaray, nasasaktan siya. Hindi po pwedeng paupuin, hindi po pwedeng ilipat o yung position niya ay baguhin. Umiiyak sa sakit at dinadala siya sa ospital, agony talaga. Hindi malaman ng doktor ko anong hindi matukoy, pero yung kanyang katawan ay mahinang-mahina. Awitan kami, iyakan po sa awitan, prayer, at may mga simpleng protocol lang ng natural. Alam nyo, yung pasyente, matapos yung worship, singing songs, ng hymnal songs na iba't ibang may singer, tapos may grupo. Alam nyo, nakakagulat kasi all of a sudden yung pasyente biglang tumayo, pumunta ng CR, walang nakanotice na biglang tumayo yung pasyente. Tapos nung nandun na kami sa labas, may tumakbo sa amin, sinasabi yung pasyente ay naglalakad na. Nakakatayo na on her own. Kaya mga miracles po ng musika na kung saan ay kinoconnect natin yung mga itong mga troubled, inaalihan ng demonyo, ikinokonek sa Panginoon sa pamamagitan ng musika at kasama na ang prayer, ay tunay na nanunumbalik ang kanilang kalakasan, nanunumbalik ang kanilang yung mga sarili, at ang Espiritu ng Panginoon ay tunay na buhay at naluluwalhati ang ating Panginoon Jesucristo sa mga bagay na yon. Yun lang, Doc. Thank you. Okay, maraming salamat sa inyong mga babahagi ng karanasan ninyo na napakaganda tungkol po sa kapangyarihan ng musika na kung ito'y konektado sa makapangyarihang Diyos ay talagang malaki po ang nagagawa. So that is the role of music in our church worship. At
Ako po yung nag-share ng handout. Basahin niyo po mga kapatid, at sa mga iba pang hindi nakapag-share at yung nakapag-share na, ang gagawin natin ay gumawa po tayo ng maiksi lang na reflection, no? Siguro mga 50 words, no? More or less 50 words. Ano po ang inyong masasabi doon sa role ng musika sa ating pagsamba bilang Seventh-day Adventists, at gawan niyo ng ng reflection, no? Kung paano ito nagkaroon ng malaking bahagi, no, sa inyong buhay. So, ipasa niyo po ang inyong mga assignments sa kay Ma'am Sherlyn Mariano para po makadagdag sa ating mga grades, no? Grade points. Okay. So, padala niyo kay Ma'am Sherlyn Mariano reflection doon sa ating handout number 1. Okay, so thank you very much. Let's have a break for 2 to 3 minutes. At magsisimula na po si Prof. Billy sa kanyang discussion for the Hebrew 1 para sa mga fast trackers. At tayo po na nakatapos na noon na mga lessons ay review. Only review. Okay, so I'll give back the time to our class supervisor. Since andito na po si Doc Aris, ibigay na po na sa kanya ang kanyang on time as class supervisor. Okay, Doc, maraming salamat. Andito na po ba si Prof. Billy? Yes po, nandito na po si Prof. Billy at ibigay na po natin ang panahon sa kanya para mataas-taas po ang ating talakayan sa subject ng ng Hebrew.